Stand and open your Bible in the book of 1 Corinthians chapter 1, verse number 26. 1 Corinthians chapter 1, verse number 26 up to verse number 29. Sabay-sabay na lang tayo magbasa. At kung kayo ay nandiyan na, say aloud, Amen. Okay, so let us all read. Beginning verse number 26. Ready? Begin. For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty men, not many noble are called. But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Verse 28. And base things of the world and things which are despised hath God chosen. Yea, and the things which are not, to bring to naught the things that are, that no flesh should glorify in his presence. Romans chapter 6, verse number 13. Romans chapter 6 and verse number 13. Magpalitan tayo sa pagbabasa. I'm going to read verse 13, you read 14 hanggang verse 16 tayo. Ready? Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Verse 14. What then shall we sin because we are not under the law, but under grace? God forbid. Verse 16. Malayan po ng Diyos sa kanyang mga salita. Tayo manalangin, dakilang Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga tagumpay na pinagkakaloob po niyo sa amin, Panginoon. Salamat sapagkat sa inyong biyaya ang lahat ng ito ay aming nagawa at aming patuloy na inilalapit, dinadalangin sa inyo na kayong siyang manguna sa amin. Gawin niyo po kaming karapat-dapat, Panginoon, bilang inyong mga anak, na kami ay maglilingkod, kami sasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. At higit sa lahat, ang pagkakataon na kami ay makalapit at upang manalangin na sama-sama. I-bless po nyo ang oras na ito at maging mga bawat salita po rin nyo na aming pag-aaralan. Kayo po siyang manguna sa amin. And even all the members na sa oras na ito, sila po ay kasama po namin na nag-aaral ng inyong salita, mga kapatiran, nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, at ang ilan ay may mga karamdaman and who are now watching our live stream service. Tulungan niyo po kami, kayo po siyang magpala sa oras na ito, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Thank you. Please be seated. Langin niyo si Ma'am Juby kasi knockdown siya. Kaya until magmula at kahapon ay natid lang namin yung mga ating speakers sa airport, dalawang balikan. Nung Monday, we went to Manila, then bumalik kami dito, halos anong oras na yun? Gabi na. Then pagkatapos ay natid naman namin pagkabukasan para sa kanilang flight. So nakarating sila ng maayos, at iningatan sila ng Panginoon. Amen? So kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon. Now, let us go back with our text at sa ating binasa po dito. At ang sabi po dyan ay sa verse number 26. If we will go back in that verses to sa 1 Corinthians chapter 1. Sabi dyan, for ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty, and base things of the world. Alam po ninyo mga kapatid, you know, God's choice
is opposite of man's. Amen? Alam niyo, yung pagpili ng Diyos ay kabaligtaran sa pagpili ng tao. If we are to merit the qualification of men for the ministry or sa kahit sa ibang aspeto pa, ang pipiliin ng tao ay yung, ito, pipiliin ko, merong ability ito. They will choose ability. Sabi namin iba, ito, kukunin ko ito. Ito ay merong talent yan. Ha? Meron talento yan. And then some other are personality. But you know, but God chose us not because of these things. Amen? Amen. Oh. You know, there are things that are good in our eyes but are practically useless. And so with the spiritual too. And useless things have no value before Christ. Naniniwala ba kayo doon? Halimbawa na lang, yung fig tree. Nung nakita ng Panginoong Kristo na ito ay walang bunga, anong ginawa niya? He cursed it. Bakit? Kasi walang pakinabang eh. Tama? Amen. Hindi mapapakinabangan. Kaya nga po, mga kapatid, naniniwala ako bilang mga mananampalataya, ang bawat isa ay meron tayong desire sa ating puso na tayo ay maging kagamit-gamit sa Diyos. Tama ba? Katulad halimbawa sa ating ginawa itong mga nakarang araw lang, ilang araw lang ang nakakaraan. Naniniwala ko ng bawat sa atin ay ipinagamit natin ang ating sarili, ang ating buhay sa Panginoon. Amen ba? And you know, what we did is that everything, yung lahat ng mga yan, anong sabi natin? Anong sabi ng iba? Kasi magaling ako eh. Ganun ba? Tingnan ho ninyo mga kapatid, hindi dahil dun sa galing natin. Naniniwala ko dahil sa galing ng Diyos sa buhay natin. Amen? Dahil sa galing ng Diyos sa buhay natin. Hindi naman natin kayang gawin yung lahat ng mga yan eh. Hindi naman kayang gawin ng iisa lang yun eh. Alam mo, kaya naging ano yan, dahil ako yan eh. No. Hindi ikaw dahil sa Diyos. Hindi ikaw dahil tayo. Tayo ay ginamit ng Diyos. E tanong, ginamit ka ba ng Diyos? Oh. Kaya yun ang hamon natin eh. Na bawat isa, gamitin tayo ng Diyos. Kaya hindi nyo ba nakita, magmula doon sa umaga hanggang doon sa matapos, alam nyo, ang bati sa atin ng ating tagapagsalita, sabi niya, gusto ko yung spirito ninyo. Amen? At hindi lang yan, kung hindi yung kahit na yung mga pastors. And I just want to tell you na that spirit, makikita mo rin doon sa yung mga pastor na nandirito, ganon din doon sa gawain nila, the same spirit. Pag nandoon ka, napakaganda. Tulong-tulong, lahat ay sama-sama. Di ba? Hindi yung nag-aaway dahil lang dito. Oh. Kaya nga, alam niyo, nung matapos yung lahat ng yan, nakita ko, sabi ko, Lord, salamat po. It is a blessing. Alam ko na blessing sa inyo, but it is also a blessing to us. And don't you know that it is not only a blessing to us, but even to those people who came here, nakita nila, ganun pala sa Bible Baptist Temple. Amen? Ganun pala sa Bible Baptist Temple. Ganun pala doon sa Mother Church. Kaya pala, sabi ng isa, pwede ba lumipat na lang kami ng dito? Sabi ko, okay na yan. Tama na yung tayo. Ha? At ang pinakamahalaga, sabi ko, sama-sama tayo na ginagamit ng Panginoon. Na, tingnan ho ninyo, what a blessing to see yung lahat ng yan. But alam po ninyo mga kapatid, to be useful is okay. Pero kinakailangan, hindi lang tayo maging useful, kundi maging more useful tayo. Amen.
Bakit? Eh, yung team natin eh. Oh, faith beyond boundaries. O ngayong gabi, ang pamagat ng ating pag-aaralan ay useful or more useful. Amen? Tayo ba'y maging kagamit-gamit o lalo pang maging kagamit-gamit? Di ba? Ang pananampalataya, sabi natin, this is the faith that we have. O, ito yung pananampalataya na meron tayo. Nakita na natin yan. Ginamit tayo ng Panginoon. Pero, meron pa palang magagawa yung pananampalataya na yan. Amen ba? Meron pa palang magagawa. So ngayon, ang bawat sa atin, dahil sa pananampalataya yan, nagpagamit tayo sa Panginoon, nagpagamit tayo sa Diyos. Pero, gusto nating lalo pa tayong magamit ng Diyos. Are you with me? Now, pakinggan ho ninyo at kunin lang natin ito ng ngayong oras na ito. So, here are some conditions of our usefulness to the Lord. To be more, sabi nga, to be of more useful in God's ministry. Ano ba yung mga conditions na yan? Look at your Bible in James chapter 1 and verse number 8 at tayo ay dadako sa unang punto ng ating pag-aaral ngayong gabi. Useful or more useful? And to be more useful, here are the conditions. Ano sabi ng James chapter 1 and verse number 8? A double-minded man is unstable in all his ways. Ano yung mga condition na yan? To be more useful. Number 1, be more of one mind and purpose. Amen? Okay lang na maging be of one mind and purpose tayo. Oh. Naging be of one mind and purpose na tayo eh. Anong kinakailangan? Be more of one mind and purpose. Magkaroon tayo ng iisang kaisipan at layunin. Mas lalo pang kaisipan at layunin para sa Panginoon. Amen? Bakit? Kasi ang sabi ng Bible, a double-minded man is unstable in all his ways. Alam mo, pag ikaw double-minded ka, hindi ka magiging matatag sa lahat ng iyong ginagawa. Tama ba? Salamat sapagkat merong salita ng Diyos na kung saan ang bawat isa sa atin tinuturo kung ano yung nararapat nating gawin. Alam niyo bakit? Kasi kung tayo ay nandito sa mundong ito, ang daming mga bagay na kung saan pwede kang alisin doon sa lahat ng iyong ginagawa. Bakit? Kasi ganun ang mundo eh. Ganun ang sanglibutan eh. Di ba? Ibig sabihin yan, ang kaisipan mo, bibigyan ka ng maraming option ng mundong ito. Pero salamat, meron tayong salita ng Diyos na para tayo ay hindi maging ganoon. Tama? Amen. Oh, kaya nga ang bawat sa atin, ang kaisipan na meron tayo ay ang kaisipan na walang iba kung hindi ang Diyos sa ating buhay. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. If it is not from the Word of God, nasaan tayo? Yung ginagawa natin, hindi natin ginawa yan. Yung na-perform natin, hindi natin ipe-perform yan. Anong gagawin natin? Magkakanya-kanya tayo. Bakit? Kasi iba-iba tayo eh, di ba? Amen ba? Oh, kaya kapag nawala ka dyan, mawawala ka doon sa kung saan nais ng Diyos na ito ay iyong gawin. But because of the Word of God, ano ang ginawa sa atin? Ang ginawa sa atin, ang bawat isa ay pinagkaisa tayo sa isang kaisipan na ang layunin, tayo ay magbigay ng luwalhati sa ating Panginoon Diyos. And we have made it. Amen? So anong sasabihin naman natin ngayon? Praise the Lord. To God be the glory. Pag nagawa mo naman, huwag mo na sabihin, ang galing ko, no? Hindi. Magaling ang Diyos.
Alam mo, kung wala ako, hindi wala yan eh. Hindi, kahit wala ka, may ibang gagamitin ng Diyos na ang kanyang kaisipan ay upang magluwalhati sa ating Panginoon Diyos. Tama ba? Ganun yun eh. Ibig sabihin yan, laging pag meron tayong nagawa, meron tayong na-accomplish, we should always direct it to the Lord. Di ba? To God be the glory. Ang kalwalatian, ibalik natin kaagad sa Diyos. Bakit? Para ang Diyos laging nakahanda pa rin kaagad magbabalik ng pagpapala sa atin. Kaya nga po, mga kapatid, alam niyo isang napagandang bagay na kung hindi lamang doon sa inilagay ng Diyos, nakaisipan sa bawat sa atin, hindi natin kayang gawin yan ng mag-isa. Naintindihan ba ninyo? May ang hirap pagkaisahin yung tao. Minsan kulay lang, pinag-aawayan. Di ba? Kulay lang yan, pag-aawayan pa. Ulam lang yan, pag-aawayan pa. Madaming mga ano yan. Pero alam mo, dahil kapag ang Diyos ang siyang gumawa sa atin, ano man yung mga differences na yan, namemend yan, napagkakaisa yan, at nagbibigay ng kalwalatian sa ating Panginoon. For we know that in these past days, hindi naman tayo perfecto di ba? Meron tayong mga nagawa na kung saan maaring kulang, maaring iba, na anong ganito. Pero alam niyo, yung lahat ng yan, naayos dahil sa iisang kaisipan na meron tayo. And what is that? And that is to glorify God in our lives. Amen ba? Wala akong narinig na reklamo, bakit naman ganito yung ulam? Wala akong narinig na nagreklamo, ang init naman dito, bakit ano? Di ba? Wala akong narinig na, bakit dito? Wala. Lahat ay nagbigay. Lahat ay nakibahagi. Lahat ay sumama. Amen? Meron ba? O baka naman meron eh. Wala naman. So, salamat sa Panginoon. Okay? So, ang ibig sabihin niya, so these are the condition in order for us to be more of use by the Lord. Ano yung una natin? Be of one mind and purpose. Look at Hebrews chapter 12 and verse 1 and 2. Ano ang sabi niyan? Sabi dito, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. And let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the same, and is set down at the right hand of the throne of God. Number 2, conditions to be of more useful in God or in God's work or in God's ministry. Number 2, be more free from any possible hindrances in your life. Be more free from any possible hindrances in your life. Maging malaya tayo sa mga posibleng hadlang sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Amen ba? Sabi diyan sa chapter 12, verse number 1, wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. Yan ang laging nagpapabigat sa atin. Ano yan? Kasalanan. Amen ba? Kaya nga, upang tayo ay mas lalo pang magamit ng Panginoon, anong kinakailangan? Let us lay aside every weight which that so easily beset us. Yan, kung minsan, ang nakapagpapabagal sa atin. Amen? Amen. Kaya nga, hindi ba sa pagtakbo, ang laging nakapagpapabigat niyan ay ano? Yung minsan, sabi nga, walang iba kundi yung mga
nasa ating buhay na kung saan ayaw nating bitawan. Ano yun? Galit. Puot. Tama? Amen? Ano yan? Nakakabigat yan. Tampo. Ano pa? Dagdagan nyo pa nga. Inggit. Di ba? Alam mo, kapag meron ka niyan, talagang hindi ka, mahihirapan ka na ikaw ay makapagpatuloy. Tama ba? Isipin mo, ang ganda-ganda pa na doon sa merong nagkagalit sila dahil niyan. Di na ako pupunta sa bakit? Isipin mo, yung ulam ko, kinuha niya. Wala namang ganun. Ang daming pagkain ng Sunday, di ba? Amen ba? Lahat ba kayo nakakain? Lahat ay nabusog. Lahat ay kumain. At meron pang nagbalot. Ni iba, kaya nabigatan sila. Nagbalot pa sila eh. Hindi, talaga marami naman talaga. Kaya nga, alam niyo, sabi ng mga, nung last Wednesday, nag-meeting kami. So what is the right decision na ang gagawin natin? Tayo ba ay magbebendo na lang tayo? O ang gagawin ay magluluto na na lang? Sabi nga, anniversary natin, pagkatapos ganun ang gagawin. Okay, ganun ang gagawin natin. Ano tayo? Anong tawag doon? Parang catering style. Tinanong yung mga kaya nyo ba? Kaya namin. Nung linggo na, no Sabado. Kaya nyo? Gusto nyo pa? Ayaw na po namin. Yung sinasabi ko sa inyo eh. Sa susunod, gagawin pa ba natin? Hindi na po. Ang bira, ang bilis ng sagot. Talagang hindi. Hindi. Kasi sa susunod, 40th anniversary natin eh. Baka yung pagkatapos ng 40th anniversary. Bakit? Kaya pala natin eh. Masarap naman yung luto, di ba? Parang napipilitan kayo ah. Masarap naman yung luto, di ba? Amen. Sino yung mga nagluto niyan? Ayan, yung chef niyan, si Beth, at saka meron pa. At yung iba dyan. Ang iba, tumulong sila. Ang iba, nakibahagi. Tama? The Lord has blessed it. Amen? Pero sana pagkatapos naman yan, alam kong pagod tayo. Hindi naman naging dahilan yan para magkaroon tayo ng sa ating sarili. Hindi ba napagandang pakiramdam, di ba? Na kung saan natapos yung mga yan, wala yung mga hassle na yan na nagkatampuhan, nagkaroon ng nandoon yung saya. Nandoon yung galak. Kasi ang bawat isa, sumama, nakibahagi, napagod, lahat ng yan. Nagbigay, tumulong. Yung lahat ng yan, alam nyo, hindi mo mabibili yan. Sipin mo dati, pag kumuha ka ng pagkain, di ka na pwedeng bumalik. Nung linggo, pwede ka pang bumalik. Kaya yung mga worker, balik ng balik eh. Okay? So, ibig sabihin niya, pwede pala, magagawa pala. Tama? Amen? Sometimes those things are hindrances. Kaya kinakailangan natin gawin? Kinakailangan yun na dapat mawala. Tama? Pag wala pala yung mga yan, ang ganda ng resulta. Pag wala pala yung mga yan, ang ganda ng pakiramdam. Pag wala pala yung mga yan, ang saya-saya. Amen? Look at this. 2 Timothy chapter 2, verse 21 and 22. Ang sabi niyan, if a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. Sabi diyan, if a man therefore
purge himself from this, he shall be a vessel unto honor. Amen? Ibig sabihin yan, ang bawat isa, tayo ay isang vessel unto honor sa Panginoon. Yung bang, para bang gusto mo nang bumitaw, pero hindi mo ginawa. Amen? Gusto mo nang magbitaw ng, hindi, baka di ba pinigilan mo? Amen? Di ba nagpigil ka? So anong naging resulta? It is a blessing to God. We became a vessel unto honor. You know, yun lang sabi nga, pakinggan ninyo. Kapag meron tayong mga ganyan, ang laging tinitingnan natin, I have preached into some other churches. May it be a revival, may it be an evangelistic, may it be an anniversary when the people are not prepared. Nararamdaman ng speaker yan. Nararamdaman ng tagapagsalita yan. Kaya nga sabi ko, hindi lamang ang tagapagsalita ang magiging blessing sa atin, kung hindi ang mga bawat makikinig at membro, sila ay dapat maging blessing din doon sa tagapagsalita. When the people are not prepared, nararamdaman yan. Mahirap mag-preach sa mga taong hindi nakahanda. Pero napakagandang mapakinggan na sasabihin ng tagapagsalita, alam mo, na-bless ako. Di ba dapat sila yung maging blessing? Doon sa preaching na kung saan ito ay dala nila? Pero bakit sinasabi lang, na-bless ako? Ang ibig sabihin, ito yung respond ng mga tao doon sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, prepared yung mga tao para makinig ng salita ng Diyos. Na hindi nyo ba nakikita yan before the anniversary? Inihahanda na natin yung bawat isa. Baka meron ngayon ganito yung Kasi mahirap dalhin yung bigat na yan tama? Baka naman merong maggagano. Baka naman, lahat ng yan kinukuha na natin. Para kung halimbawang dumating man ang mangangaral at pag nangaral siya ng salita ng Diyos, so ibig sabihin yan, hindi pwedeng hindi mabibless yung mga bawat nakikinig. Bakit? Dahil nakahanda yung mga mananampalataya para maglingkod, nakahanda sila para magpuri, nakahanda sila para magluwalhati sa ating Panginoon Diyos. And the result is what? It is not only a blessing for the people, but also a blessing to those who minister. Amen? Kaya nga yun napakaganda doon Sabi nga natin, hindi mo pwedeng bilhin yan ng pera, hindi mo kayang palitan o bayaran man ng ano pa mang ng material na bagay. Kung hindi, ang ibig sabihin, yan ang nagpapasaya sa bawat puso ng mga mananampalataya at higit sa lahat sa puso ng ating Panginoon Diyos. Amen? Amen. So be more free from any possible hindrances in your life. Number 3, look at your Bible. Jeremiah chapter 18 and verse number 6. Some conditions of our usefulness or to be more of use by God. Jeremiah chapter 18 verse number 6. O house of Israel, cannot I do with you as this potter? Said the Lord. Behold, as the clay is in the potter's hand, so are ye in mine hand, O house of Israel. Number 3, be more available at God's disposal. Amen? Naging available ka na Itong taon na ito, mas lalo ka pang maging available para sa Diyos. Tama ba? Pinagamit mo na itong susunod na ito, mas lalo pa. Amen? Ibig sabihin, mas lalo pang ipagamit mo ang iyong sarili sa Diyos. Isaiah chapter 64 and verse number 8.
Sabi diyan, but now, O Lord, Thou art our Father. We are the clay, and Thou our potter, and we all are the work of Thy hand. Lalo mo pang ipagamit ang iyong sarili sa Panginoon. Lalo mo pang ibigay ang iyong sarili, turuan at i-mold ng Panginoon so it can be more useful in His work or in His ministry. Kayo, hindi nyo alam mga ginagawa nyo. Nagpipreach ako dito. Kung di kayo nagdadaldalan, kung saan kayo nagpupunta. Babayin nyo yung mga paa nyo, dito kayo tumingin. Huwag kayong titingin kung saan-saan. Pag meron ako nakita, mag-uusap tayo mamaya. Nakaligtas kayo ng nakarang araw. Baka akala nyo, palalampasin ko yan. Okay, saan na ba tayo? So anong ibig sabihin dyan? Let us be more available at God's disposal. Amen? Anong ibig sabihin? You know, no matter how talented you are, no matter na kahit na meron kang ability, pero kung hindi ka naman available, what for? Tama? Oh, magaling ka nga, hindi ka naman magamit ng Panginoon. Kaya nga, matalino ka nga, hindi ka naman magamit ng Diyos. Kaya nga sa yung ating text, anong sabi ng talata natin? Anong sabi doon? Sabi niya, and base things of the world and things which are despised hath God chosen. Oh, sa verse 28, ye and these things which are not, to bring to naught the things that are, that no pleasure glory in His presence. Ibig sabihin yan, kahit gaano ka pa katalino, kahit gaano pa katalented. Pag tinagalog ko, parang pangit pakinggan, di ba? Di ba? Kahit gaano pa kaabilidad ka. Kung hindi ka naman available, para saan yun? Ibig sabihin yan, kung ikaw ay asin man at asin ka na walang lasa, di ba sabi ng Bible, you are good for nothing. Amen? Kung halimbawa yung fig tree ka nga, dapat nagbubunga ka doon sa kung saan kinakailangan dapat asahan na magbunga. Wala ka namang bunga. Para saan yun? Amen? Pero hindi ba napakaganda that with the talent that you have, anong ginagawa? Pinapagamit mo sa Panginoon, available ka. So, ibig sabihin yan, hindi ba napakaganda na kung ang bawat isa na kapag merong ganitong gawain, anumang kakayahan meron siya, maliit man, konti man, pero pag pinapagamit mo sa Diyos, isang araw sa buhay mo, mamamangha ka sa lahat ng pwedeng magagawa mo ba sa Kanya as you avail yourself to God. Amen? Pag ikaw inavail mo yung sarili mo sa Panginoon, ibig sabihin yan, laging nakahanda ka. And we should be like the clay in the potter's hand. Sabi naman ni Paul, sabi niya, Lord, what will Thou have me to do? Ibig sabihin, laging nakahanda ka sa ano pa mang bagay na kung saan ipapagawa ng Diyos sa iyo. Kaya nga, hindi ba nakita, ang dami nating mga talents. Yung mga talents na yan, pinapagamit sa Panginoon. Ang daming mga nganta, mga awit, dumami. Mula doon sa kung ilan na ganito, ngayon ay dumami. Halos mapuno na tayo dito. Amen? May ibig sabihin pinapagamit mo sa Diyos. But how about the others? Kaya nga sabi ko kanina, naku pala, pambira, kung tayo sumama pa sa choir, wala na talagang makikinig dito. Bakit? Lahat tayo choir member Pero hindi lahat ng ministry puro choir, tama? Meron tayong mga manunugtog dito. Ang galing na mga tumutugtog dito. Nasaan yung nagbabayolin natin at saka nag-solo dito? Naibigay ko na ba yung nila? Dito, hindi ka mawawalan. Hindi ka rin magkakaroon. Hindi, bibigyan natin ng pabuyay mo yan. Kahit pang merienda lang dyan sa tusok-tusok dyan, pwede na. Di ba? Ano ibig sabihin niya? Look at the talent that they have. Amen? So ibig sabihin dyan, ma-amaze yung mga tao. Kaya nga mga kapatid,
Kinakailangan dapat, anumang kakayahan meron tayo, we should always be available at God's disposal. Ibig sabihin yan, kung ikaw naging available na itong taon na ito, the more na mas lalo kang maging available para sa Panginoon. Amen? Baka naman sa susunod yan, wala ka na. Oh. Kasi minsan, merong pang okasyon, merong ano eh, pag occasion, ang dami. Pero ang daming choir. Baka naman sa susunod yan, sa susunod na linggo, yung iba wala na. Asama na lang ako sa susunod na anniversary. Hindi ganun. Hindi lang pag may anniversary, hindi ka lang pang okasyon. Hindi ka occasional Christian. Kung hindi, anytime you are available at God's disposal. Amen? Amen. Oh. Kinakailangan dapat maging good soldier tayo, ready to execute yung command ng ating superior. Amen ba? Ibig sabihin, para bang Boy Scout yan na laging handa. Oh. Hindi yung sa pagkain, lagi kang nakahanda. Pero pagdating doon sa trabaho, nawawala ka. So hindi ho ganun. Kaya nga mga kapatid, naniniwala ko, tingnan niyo, ginamit ka na ng Diyos, lalo ka pang magpagamit sa Kanya. To be useful is good, but to be more useful is the best. Amen. O, pang-apat. Number 4. Yun lang naman, di ba? Ilan lang naman yung mga ano natin. Number 4, Galatians chapter 2, verse number 20. Ano sabi ni Paul diyan? I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Number 4, be a more living message to the world. Be a more living message to the world. Maging buhay na mensahe o patotoo ka dito sa mundong ito. Ibig sabihin yan, if you became a witness in so many times sa buhay mo, sabi mo, for 39 years, hanggang doon na lang ako. Pagkatapos doon, wala na. Hindi. Kailangan mas lalo pa ngayon. Amen? Kasi ito ho yun eh. Ibig sabihin yan, from time to time sa buhay natin, wala nang pagkakataon pa para sa atin para tayo huminto. Nakilala ka na bilang isang mananampalataya. Nakilala ka na bilang isang anak ng Diyos. At dahil sa iyo ay merong naligtas, dahil sa iyo merong nakakilala sa Panginoon, at dahil sa iyo nagamit ka ng Panginoon, ano kinakailangan yan? Patuloy tayo maging isang buhay na patotoo para sa ating Panginoon. Amen? Saan? Dito sa mundong ito. Kaya nga no si Apostol Pablo, sabi niya, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. Ang ibig sabihin, ang buhay na kung saan meron siya, ay buhay na talagang itinalaga na niya para sa Panginoon. Ibig sabihin, kung noon, ganun siya kasigasig, nung makilala niya si Kristo, mas lalo siyang naging masigasig. Amen? May kung noon ay nakahanda siyang mamatay para doon sa pinaniniwalaan niya. May nung makilala niya si Kristo, mas lalo siyang naging handang mamatay para kay Hesus Kristo. Amen? Ibig sabihin, nung makilala niya si Hesus Kristo, inihanda niya at iniwan yung lahat ng sa tingin niya ay mahalaga sa kanya, pero hindi pala. Ibig sabihin yan, just to win Christ in His life. Amen? Amen. So, ang ibig sabihin yan, mga kapatid, kaya sabi ni Paul, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh. Ano kanya ginagawa? I live by the faith of the Son of God. Ibig sabihin, ang buhay na kung saan ipinapamuhay niya ay isang buhay na pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa Kanya at nagbigay sa Kanya ng kanyang sarili. And that is the Lord Jesus Christ.
Amen. And that is the more sa buhay niya, mas lalo pa siyang ginamit ng ating Panginoon. Amen? Na ang buhay na yan, that even up to now, nakikita, nababasa ng maraming mga mananampalataya, nagbibigay hamon para sa isang buhay na kung saan, ito yung buhay na kung saan aking isinuko, ito yung buhay na aking ibinigay kay Kristo, isang buhay na kung saan patotoo, isang buhay na kung saan, and even to those people na hindi na saved, naliligtas sila, yung mga hindi naglilingkod sila dahil do sa hamon na kung saan meron siya sa buhay na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon. Amen ba? Kaya nga po mga kapatid, ibig sabihin yan, kung iniisip ninyo na nagawa na natin, marami pa tayong kinakailangan gawin. Patuloy na tayo ay gamitin pa ng Diyos. Amen? To be useful or to be more useful. Kaya kung gusto mong mas lalo kang maging kagamit-gamit para sa Kanya, yung buhay na kung saan meron ka ay patuloy na maging mensahe ng patotoo upang makita ng mga tao at upang yung mga hindi ligtas, sila ay maligtas. At upang yung hindi naglilingkod, sila ay maglingkod. At upang yung mga hindi pa nagbibigay ng buhay, sila ay magbigay din ng buhay sa ating Panginoon. Okay? So, eto, dalawa na lang. 2 Corinthians chapter 1, verse number 21. So, here are the conditions of our usefulness to the Lord and to be more useful to God. 2 Corinthians chapter 1, verse number 21. Ano sabi yan? Now He which establisheth us with you in Christ and hath anointed us is God, who hath also sealed us and given the earnest of the Spirit in our hearts. So, what are the conditions of our usefulness? Let us be more under the power of the Holy Spirit or the anointing of the Holy Spirit in our lives. Okay? Sabi diyan, doon sa Romans chapter 8, verse number 14, sabi doon, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. In Galatians chapter 5, verse number 16 and 17, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. Na, tingnan ho ninyo, yung salitang yun. Sabi diyan, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Alam mo ninyo, pwede tayong maglingkod according to the power ng flesh natin. Amen ba? Pero iba yung tayo ay lalakad ng ayon sa Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kasi pag yung sarili mo, pwedeng mo magagawa yan Pwede mong ipilit yan Pero iba kapag yung Espiritu ng Diyos ang siyang gumagawa dun sa buhay mo. Kaya nga ang sabi ng Banal na Kasulatan dito, sabi niya, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, kung magaling ka, mas magaling ang Diyos. Kung may magagawa tayo, merong mas magagawa ang Diyos. Kaya nga doon sa lahat ng ating gagawin, anong kinakailangan yan? Let us always do it according to the power of God or to the power of the Spirit in our lives. Amen? At alam mo, kapag ginawa mo yan, hindi ka pagod. Naintindihan ho ba ninyo? Hindi ka pagod. Madali ho mahirap ho yung trying hard But as you try hard at hindi ang Diyos, mahirap. You know, sometimes it is hard na
gusto mong ilagay yung sarili mo dito para makita ka, para makilala ka. Mahirap po yun eh. Habang ginagawa mo yan, nakikita mo parang lalo kang nanghihina, nawawalan ng lakas. But if you will just let God at gawin mo lang kung ano yung kinakailangan dapat mong gawin. At gawin mo kung ano yung gusto ng Diyos na dapat mong gawin, alam mo, hindi nagiging mahirap. Ang Diyos ang siyang magdadala sa iyo doon. Tama? Kaya nga hindi ba sabi ng Bible, and if I will be lifted up, I will draw all men unto me. You know, kung merong mahirap na i-please, yung tao. Pero tandaan mo, kapag ang Diyos ang na-please mo, yung mga tao hindi mahirap na dalhin sila. Bakit? Kasi ang Diyos ang siyang gagawa sa kanila eh. Tama ba? At yung lahat sila, merong spirito ng Diyos yan eh. Kaya nga sabi niya, it is not by might nor by power, but by my spirit, said the Lord. Amen? Amen. It is not by our own power, but the power of God in our lives. Kapangyarihan lamang ho ng Diyos yan. O kaya, kapag ginawa natin yan, ayon sa kapangyarihan ng Diyos, dadalhin ka doon sa kung ano yung nararapat. Dadalhin ka kung saan, kung ano yung dapat para sa iyo. And you know, sometimes, as you realize it, sasabihin mo, hindi naman ako karapat-dapat doon eh. Ang pakiramdam mo, hindi ka karapat-dapat, pero inilalagay ka ng Diyos doon. Ginagamit ka ng Diyos doon. Ang pakiramdam mo, wala kang kakayahan, pero binibigyan ka ng kakayahan ng Diyos. Bakit? Hindi na ikaw yon, ang Diyos na yon sa buhay mo. Tama ba? Are you still with me? Okay? So anong ibig sabihin yan? Let us be more under the power or the anointing of the Holy Spirit in our lives. Remember, okay? Each and every one of us, if you're a believer, you're a Christian, you have the Holy Spirit in your life. But not always na tayo ay filled ng Spirit ng Panginoon. Kaya nga panalangin natin ay panalangin natin, laging puspusin tayo ng banal na Espiritu ng Diyos sa ating buhay. Amen? Oh. At kapag ginawa natin yan, at ang Diyos ang siyang gumawa sa atin yan, tingnan ho ninyo, makikita mo yung resulta at bunga nito sa buhay natin. At ito'y napakaganda. Bakit? Kasi ang merong gawa nito ay walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos sa ating buhay. And lastly, look at this. 2 Corinthians chapter 9, verse number 8. Sabi doon, and God is able to make all grace abound toward you, that ye always having also patience in all things may abound to every good works. And the last is, be more expectant of the result. Be more expectant of the result. Look at this. Kung doon sa ginawa natin, naglingkod ka, nakita mo na yung resulta. Ibig sabihin yan, kung mas lalo pang pag-uusayan at gagawin, higit pa doon ang resulta na makukuha mo sa Panginoon. Amen! Ibig sabihin, kung naglingkod ka, eto na yung result. Ibig sabihin yan, tama yan, hindi ka na dapat umalis yan, mas lalo pang pag-usayan, dahil higit pa doon, makakaasa ka ng gagawin ng Diyos sa iyo. Ibig sabihin, doon sa ginawa natin yan, nag-enjoy na tayo. Doon sa ginawa natin, natuwa na tayo. Doon sa ginawa natin yan, marami mga na-bless. Mga kapatid, hindi na mag-iisip ka na, tama na ako doon, okay na yun. Hindi. Ang gagawin natin, mas lalo at higitan pa natin yung paggawa noon. Bakit? Kasi nakita na natin yung bunga eh. Nakita na natin yung resulta. So, ang ibig sabihin, kung lalo pang gagandahan yan, mas higit pa doon ang siyang makikita mo. Amen? You know, we did that for many years. Ginawa natin yan. Sabi nga natin, for 39 years.
And look at what the Lord did. Sa tingin mo, kung hihinto tayo, ano mangyayari sa atin? Sa tingin mo, kung halimbawa magpapatuloy ka at mas lalo pang aayusin, mas lalo pa nating pagagandahin. Bakit? Kasi meron tayong pangako. Yung pananampalataya na meron tayo, hindi mo pwedeng, ibig sabihin yan, limitahan. We have an unlimited faith. Mas lalo na kung halimbawang ginagawa mo pa, makikita mo yung resulta, makikita mo yung bunga. Mga kapatid, naniniwala ko na meron pa tayong mas magagawa. So lahat ng ating ginawa noong nakaraan, hihigitan pa natin yon itong mga susunod. Amen? Why? Because we expect more blessing that the Lord will give to us. Kaya nga sabi doon, and God to make all, look at this, all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Are you still with me? Kaya nga, mga kapatid, anong kasunod niyan? Ha? To be useful or to be more useful. Na I hope na yung ating kaisipan, Lord, hindi lang ginamit mo ako, lalo pa akong gamitin upang ako ay maglingkod sa inyo. Amen? Let's all stand. Habang lahat ng uloy na kayo ko, mga matay na kapigit, mga kapatid, nakita na natin yung bunga eh. Nakita na natin yung resulta. Nakapag ginawa natin ito, nagresulta sa atin ng kasiyahan, kagalakan sa ating buhay. Ngayon pa ba tayo hinto? Sasabihin natin, hanggang dito na lang ako. No. Lord, if I became useful doon sa nakaraan, I will be more useful. Itong susunod pa sa buhay ko. Mga kapatid, tulad nga ng ating tema, ibig sabihin yan, tayo ay merong pananampalataya. We have a faith that is beyond boundaries. We have seen the faith that we have. Sabi natin, totoong pananampalataya ko. Bakit? Nakita kong gumawa sa buhay ko. Hindi lang iniligtas ako. Nakita ko ito sa maraming taon. Mga kapatid, ang hamon sa atin, meron tayong pananampalataya. Kung anong nagawa natin, meron pa tayong mas higit na magagawa itong taon na ito. And I hope that each and every one of us, hindi lamang tayo maging useful, kundi to be more useful of God.